So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, ito lang talaga yung hindi ko magets sa ugali ng mga DDS. Bakit ang hilig nyong gumawa ng threat? Ang hilig nyong gumawa ng banta, hindi lang sa presidente, hindi lang sa first lady, hindi lang kay House Speaker, pati yung Senado, dinamay na ninyo. Hindi pa ba sapat yung people's power ninyo? Hindi pa ba sapat yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay niya si PBBM, si FL Lisa, si House Speaker? Hindi pa ba sapat yung designated survivor na threat noon ni Vice President Sara Duterte? Hindi pa ba sapat yung people power ninyo, yung destabilization plot ninyo, yung effort ninyo na sirain si PBBM at yung buong administrasyon? Hindi pa ba sapat yun? Para gumawa na naman kayo ng panibagong issue at ngayon, ang idadamay nyo, buong Senado. Nagigets ninyo? Hindi pa ba sapat yung mga threat na ginagawa ninyo sa ating presidente? Pati kay First Lady? Kung kaya't pati Senado, idadamay ninyo? So ngayon, ano yung issue mga minamahal? Ito, kakapasok lang na balita. Kaya sobrang higpit ngayon ng Malacanang sa seguridad kasi meron na naman pong panibagong issue which is ito. Basahin natin sa inyo Senado, nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad matapos makatanggap ng bomb threat. So meron na naman po mga minamahal, bomb threat sa Senado. At sino pa ba yung magiging salarin dyan? Sino pa ba yung gagawa niyan? Diba hindi na natin kailangan magturuan pa? Kung yung vice-presidente nga po, mga minamahal, pinagbantaan. Si PBBM, si First Lady, si House Speaker, 'di ba? Nang papatay niya if ipapapatay daw siya, which is wala naman talagang may balak na i-assassinate itong si Sara Duterte. 'Di ba? So yung punto dito, kung nagawa nga 'yun ni Vice Presidente, sino pa ba yung aasahan nating gagawa ng threat na 'to? Yung bomb threat sa Senado. Mga minamahal, hindi po ito joke-joke lang. Kahit sabihin natin na okay, this is just a post. Okay, chismis-chismis lang yan, hakala-haka lang yan. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala to. Kailangan talaga dapat higpitan yung seguridad ng Senado mismo. Kasi may mga nagbabanta na Hindi natin alam kung ano yung reason nila, kung bakit kailangan nilang magbanta, kung bakit kailangan nilang manakot. Ano ba yung pinupunto ninyo? Kung gusto niyong matanggal si PBBM, humanap kayo ng grounds for impeachment. 'Di ba na dapat mapa-impeach yung presidente, idaan niyo sa maayos na pamamaraan. Idaan niyo sa legal na proseso. Hindi yung malalaman na lang natin yung Senado diyan benomba. Tapos lahat ng mga senador patay, pati yung including the president and the first lady and the house speaker. 'Di ba? Huwag naman sanang umabot sa ganun. Pilipino din naman tayo. Paano uunlad ang bansang Pilipinas kung tayo mismo nagkakagulo? Kung tayo mismo hindi nagkakasundo? Kung tayo mismo ay nagkakawatak-watak, nag-aaway-away? Masyado kasi mga minamahal, dinidibdib ng mga DDS yung pagiging fanatiko nila, which is not. Hindi tama yung maging fanatiko ka sa isang politiko. Kasi in the first place, hindi naman sila yung palaging nandyan sa pang-araw-araw natin. Tayo pa din naman yung gumagawa ng paraan para mabuhay tayo. Makasurvive tayo sa problema na dinaranas natin. 'Di ba? Nagigets nyo ko, hindi nyo kailangang maging panatiko sa isang politiko. Pag merong mali, i-call out ninyo. Huwag nyo pong i-tolerate. Harap-harapan yung ginagawang pandarambong di umano ni Vice President Sara Duterte dito sa bansang Pilipinas, which is nung isang araw nga po mga minamahal na gaano kadaming Mary Grace Piatos ang nakita. 'Di ba? Almost 1,000. Nasaan na ba yung article na yun na nagsasabing almost 1,000 yung Mary Grace Piatos na nakita na 'di ba? Sobra yun 1,000. Lahat po yun walang mga live birth, lahat po yun walang PSA, death of marriage, death of birth of walang record ng marriage, walang record ng death certificate, 'di ba? So, harap-harapan tayong niloloko.
ng mga nandyan na nakaupo sa gobyerno. So instead sana na magpakabulag-bulagan tayo dahil sa ini-idolize natin sila, dahil sa kanilang mga maligning post, dahil sa kanilang mga paawa effects sa mamamayang Pilipino, bakit hindi kayo mag-research? Ako nababother lang ako sa mga Pilipino na tanga. Oo, yun yung akin nababother lang ako mga minamahal sa mga kapwa natin Pilipino na may mata naman, may utak naman, nakakariting naman, kompleto yung five senses nila pero hindi ko mag-gets bakit hindi nila nafe-feel yung panluloko sa kanila harap-harapan ng mga nandyan sa gobyerno. Katulad na lamang ni Vice President Sara Duterte. Harap-harapang panluloko yung 125 million confidential funds, tapos yung 612 million intelligence and confidential funds sa mamamayang Pilipino, and yet, sinusuportahan nyo pa din. Harap-harapan na yung kanyang ginawang kasalanan na nagbanta sa buhay ng presidente. Kung yung mga normal na Pilipino nga lang, mga minamahal, mag-joke nga lang na may bomba sa tren, mag-joke nga lang na mayroong bomba sa mall. Diba hinuhuli, kinukulong, may nag-post nga lang na isang teacher, kung maalala ninyo, na pinagbantaan nitong si former President Duterte, nakulong. Tapos itong ginawa ni Sara Duterte, i-accept lang natin ng ganun-ganun. Wala siyang, tawag dito, wala siyang mapupuntahang kulungan sa kanyang ginawang kasalanan, 'di ba? Tapos mayroon din ako nakita, although mali naman yung ginawa nitong tatay na to, nasa na ba yan? Napakita ko sa inyo mga minamahala. Itong tatay na to nagnakaw ng hotdog doon sa tindahan, grocery, worth 1,000 pesos. Nawala yung nawala dito yung balita na yun. Actually, may sikat yun yung post na yun, na yung tatay, nagnakaw, mga minamahal ng hotdogs. Ngayon lang doon sa Davao. Ang nangyari, hinuli yung tatay at kinulong. Alam nyo kung ano yung unfair dito? Although mali yung ginawa ng tatay na nagnakaw siya sa isang store, pero yung ginagawang pandahambong ng mga public servant, na public servant nga kung tawagin, 'di ba? Pero ano yung ginagawa? Nanloloko sa atin. So hindi public servant yung tawag doon. So, 'di ba? Harap-harapang panloloko, pandahambong, tapos wala man lang mapupuntahan, hindi man lang makukulong. Like, ang unfair. Sobrang unfair. Pag yung mayayaman gumagawa ng kasalanan, mailap yung batas. Pag mga katulad nating mahirap gumagawa ng kasalanan, talagang grabe yung batas. Sinusukdol tayo, sinusukol tayo, iniipit, ginigipit. 'Di ba? Nagigets ninyo? Kaya nga yung punto ko dito, kung galit kayo sa ating gobyerno dahil sa, especially kay PBBM, kung galit kayo dahil sa nakikita yung mga anomalya ninyo, edi mag-file din kayo ng grounds for impeachment. Hindi yung idadaan nyo pa sa bomb threat. Hindi yung idadaan nyo pa sa pagbabanta. Mali po yun. Diba? Kung galit kayo, idaan nyo sa legal process. Hindi yung galit kayo dahil sa nagiging panatiko kayo ng isang politiko na hindi din naman kayo tinutulungan. Kailangan pa ba tayong umabot sa punto na bombahin pa yung Senado para lang mawala yung presidente? Wag ganun, mali po yun. At hindi po natin tinotolerate yung mga ganong klaseng bagay. Diba? So, alright po, mga minamahal. It's me again, si Alicia. Nyo kayo, ano yung masasabi ninyo? At humihingi lang po ako ng comments, likes, and share sa ating video na to para makatulong po sa ating algorithm. So maraming salamat pala sa sumusuporta ng ating munting channel at malapit na po tayong umabot sa 250,000 subscriber. Alright, it's me again, mga minamahal, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.